Mga ka-Republic, 8 araw na lang bago magsimula ang Governors Cup Season 49 ay nagpalit na kaagad ng import ang SMB. Mayroong ding report na magpapalit din agad ng kanilang import ang defending champion TNT. Mula sa Puerto Rico ay darating daw si Randy Hollis Jefferson upang tulungan ang tropang Giga na i-defend ang koronang napanalunan nila noong nakaraang Governors Cup. Although tinalo ni RHJ si Justin Brownlee at ang Ginebra sa naturang conference, ginantihan naman ni JB si RHJ sa Asian Games. Babalik ba si Randy Hollis Jefferson upang bawian si Justin Brownlee? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, isang kasabihan, mabigat ang ulong may putong na korona. Ngayong first conference Governors Cup, ang korona ay hawak ng talk and text. Na-scratch ang Governors Cup last season at ibinalik ito ngayong season 49. Ang kupunan ni Chot Reyes ang defending champion. Nasa balikat ngayon ni Chot Reyes na i-defend ang kampyonatong napagwagian ng TNT habang hawak ito noon ni Jojo Lastimosa. Na-upgrade ng konti ang TNT sa pagdating ni Rey ng Bata kapalit ni Kib Montalvo and Jewel Ponferrada. Pero bukod kay Nambatak, walang masyadong naging pagbabago sa lineup ng TNT. Intact ang mga veterano ng team gaya ni na Jackson Castro, RR Pugoy at Poy Eram, kasama ang shooter na si Calvin Oftana. At para i-defend ang Governors Cup crown, kinuha ng TNT ang serbisyo ni former Houston Rocket player na si Darius Days. Ngunit may lumalabas na mga report, magiging available na raw si Randy Hollis Jefferson kung kaya ang balibalita ay papalitan ito si Darius Days. Abangan natin kung magmamaterialize ito. Si Randy Hollis Jefferson ang naging instrumento upang masungkit ng TNT ang corona laban sa Barangay Ginebra noong Season 47 Governors Cup. Katulong si Mikey Williams na tinanghal ding Finals MVP. Ngunit pagkatapos ng championship run na iyon ng talk and text, hindi na ulit nagpakita sa kanila si Mikey Williams nang hihingi na ito ng 2.4 million na salary per month. Ayaw naman itong ibigay ng TNT. Sobrang laki nga naman. Matigas naman si Mikey Williams sa desisyong hindi ito babalik sa Pilipinas pag hindi ibinigay ang kapritsyo. Mula noon, bihira nang makasalta ang TNT sa playoffs. Sa kabila nito, hawak pa rin ng TNT ang PBA rights kay Mikey Williams. Gusto sana ng talk and text na kahit paano'y makinabang pa sa rights nila sa Phil-Am Guard. May bali-balitang ini-offer ng TNT sa Converge ang rights nila kay Williams kapalit ng fix 7 and 9 sa second round nitong nakaraang rookie draft. Tumanggi ang Converge, hindi nila tinanggap ang offer ng talk and text. Ano nga naman sila, bali? Bakit sila kukuha ng sakit ng ulo? Bakit sila kukuha ng player na sumasamba sa piso? Gusto sana ng TNT na makakuha ng quality player sa rookie draft. Wala silang draft pick sa early round, resulta ng mga nakaraang trade transaction. Ang problema nga, hindi kumagat ang Converge sa kanilang pain. Anyway, kung totoo ang balita, kahit nahuhusayan na sila kay Darius Days, mukhang si Randy Hollis Jefferson pa rin ang pipiliin ng talk and text bilang import. Mas subok na nila si RHJ. Hindi natin sure, pero parang nasa isip pa rin ni Randy Hollis Jefferson ang pagkatalo niya at ng Jordan sa kamay ni Justin Brownlee at ng Gilas Pilipinas. Tinalo nga niya si Brownlee sa noon ay katatapos lang na Governors Cup, ngunit sa mas malaking entablado ng basketball sa Hangzhou Asian Games ay pinatiklop siya ni JB sa finals. Kung sakaling ang papalitan ni Randy Hollis Jefferson si Darius Days bilang import ng TNT, ay hindi rin agad magkikita sa hardcourt ang Ginebra at ang tropang Giga. Nasa Group A ang TNT kasama ang All-Filipino champion Meralco Bolts. Nasa Group B naman ang Ginebra kasama ang SMB. And speaking of SMB, nagpalit na rin agad ng import ang kupunan ni Coach George Gallant. Goodbye muna kay Lithuanian Taurus Jugela kahit hindi pa ito nakapag-uumpisa at papalitan na ito ni Jordan Adams. Nakalaban ito ni Justin Brownlee sa Indonesian Basketball League para sa kupunan ng Dewa United Banten. Top-seeded ang Dewa na kupunan ni Jordan Adams, ngunit naambus ito ng Satria Muda sa semis.
Pero pinatuob naman ng kupunan ni Justin Brownlee ang Satria Muda sa finals. Kilalang scorer si Jordan Adams nang maglaro siya sa UCLA noong college at na-draft number 22 ng sumalta sa NBA. After his NBA career, naglaro na si Adams sa iba't ibang basketball league sa mundo. Ang huli nga ay sa IBL kung saan ay nagkalaban sila ni Justin Brownlee at muli silang magkakasukatang lakas dito sa PBA. Kung inyong napapansin, 3 na sa mga import na maglalaro ngayong Governors Cup ang may gustong ipaghiganti kay Justin Brownlee. Unay si Alin Durham ng Meralco, si Randy Hollis Jefferson ng TNT kung totoong babalik na ito, at si Jordan Adams ng SMB. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Borlagatan Donald. Oo nga, isang malakas na sentro ang kailangan natin. Shoutout din sa iyo, Michael D. Salamat, Idol. Nariyan ka na naman, lagi kang present. Thank you. Sa iyo rin, Roy Agbayani. Oo, isang sentro ang kailangan natin. Si Ayoren Jonis de Asis, sana nga makabawi tayo ngayong season 49. Sa Ayoren Affectionate Alligator, dyan sa Alcubar, Saudi Arabia, salamat idol. Sa Ayoren Arnold Salazar, shout out sa iyo, dyan sa Tarlac City. Sa Ayoren Rolando Garcia, idol, salamat lagi sa panunood. Sa Ayoren Seriaco Junior Manito mula dyan sa Pinang, Malaysia. Salamat, Idol. Ingat ka lagi dyan. Sa iyo rin, Edwin Gardon. Salamat sa panonood, Idol. Salamat sa suporta. At sa iyo, Daniel Baluran. Shout out. Salamat po sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.